Buksan po natin yung ating Biblia sa mga aklat ng Santiago, James chapter 1, verse 17. Basahin ko po sa English. Basahin po natin, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom can be no variation, neither shadow of turning. Aming Panginoon, yan po ang aming panalangin. Tunay nga po ang iyong salita, siyang kalakasan ng aming buhay, na siyang ninanais ng iyong mga anak na maunawaan, marinig, upang ito'y aming maintindihan at maisabuhay. Dalangin namin ng Banal Espiritu na siyang gagalaw at kikilos sa oras na to. Inaangkin namin na kami ay may kakulangan at inaamin namin na nasa iyo ang lahat ng kakayahan, kaya iyo pong tulungan ng aming kaisipan, ng aming pandinig, aming pangunawa, higit sa lahat ang pananampalataya namin na maging handa sa pagtanggap ng iyong salita upang ito ay aming maisabuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at narito kami umaasa sa kapangyarihan ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makaupo. Dito po sa binasa natin, binanggit po dito yung salitang Diyos na hindi nagbabago. Bagamat yung ginamit niya dun ay sa ibang sa King James, sa NIV kasi, who does not change. Dito sa binasa natin, not turning, no? Hindi lumilihis, hindi nag-iiba. Dito sa ating konteksto, merong dalawa yung maintindihan natin tungkol sa Diyos. Una, yung tinatawag na character of God, tsaka yung attributes of God. Magkaiba yun. Pag sinabing character of God, andyan yung love, andyan yung faithful God. Pero pag attributes of God, andyan yung tinatawag na omniscience, omnipresence God. Ibig sabihin, sumasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat. Yung immutable God, kasama yun sa attributes of God. Diyos na hindi nagbabago. Bulat sa pool, yun na siya. Kaya ang ating pag-aaralan, the immutable God. Diyos na hindi nagbabago, hindi nag-iiba. Tayo'y nasa panahon na ang pagbabago ay napakabilis. Sandali. Ang bilis-bilis ng pagbabago. Minsan, may mga salita akong ginagamit sa anak ko, hindi na nila naiintindihan. Mga salita nung 80s or nung 90s. Kanina nga, habang kumakain kami, biniro ko. Sabi ko, alam nyo ba yung atik? Alam nyo yung atik? Pag yung salitang atik? Yung mga 70s, 80s, alam nila yon. Pero yung mga baguhan, di alam. Ang ibig sabihin nun, pera. Yun ang termino nung panahon noon sa pera, atik. Tapos napalitan siya, naging datung. Di ba? Datung. Meron ka bang datung? Ibig sabihin, pera noon. Sa Amerika, isa lang, nakagaya natin, bread. No, bread. Basta sinabing bread, pera din yung tinutukoy. No? At marami pa. Pero yung termino niya, nag-iiba. Kalaunan, hindi na maintindihan ng tao. Di ba? Kaya may mga pagkakataon, nawiwirduhan yung mga anak ko doon sa mga salita ko. No? Na minsan ganun yung sitwasyon. Hindi lang sa salita ang nagbabago. Sabi nga nung nakaraang nabasa ko, yung salita ngayon, in 6 months, nababago. Ang bilis magpalit ngayon ng mga terminology. Yung mga tawag, mga alias, ang bilis ng pagbabago. Kasi nandito tayo sa sistema na malaya, lahat pwedeng tumawag. Meron lang isang sikat na tao, biniro niya yung isang tao, yung isang buntis. Yung pagbiro niya, sa tawag niya yun, saan mo sisikat yun, after 6 months, yun na yung bagong tawag sa buntis. Di ba? Ano ba, may nagbiro ng
Sumakabilang buhay yung asawa, sumakabilang bahay. Ngayon, terminology na siya. Basta, sumakabilang bahay. Pag nag-i-interview yung DSWD, nasa yung asawa mo, wala. Nung magwala, sumakabilang bahay. Naging, kumbaga parang ganun kabilis. Paano pa kaya kapag ang pinag-usapan natin ay yung innovation ng lahat, ng business, ng pagkain, ng sistema, ang bilis ng pagbabago. Ang tanong, yung salita ng Diyos na ginawa pa noon, noong panahon pa noon, applicable pa ba ngayon? Di ba? Doon ka magtataka, bakit applicable pa itong salita ng Diyos ngayon, sobrang dami na ng pagbabagong nangyari. Bakit sakto pa rin yung mga pangangaral niya? Ba't sakto pa rin yung katuruan niya? Ba't siya pa rin yung pundasyon, pamantayan ng hukuman, pamantayan ng pag-aaral, pamantayan ng moralidad? Siya pa rin. Kasi ang gumawa ng Biblia ay immutable God. Yun yung malinaw. Hindi nagbabagong Diyos, kaya lahat ng gawin niya, lahat ng karakter niya, lahat ng paraan niya ay immutable, unchangeable. Hindi nagbabago. Kapag ako, meron akong interest ngayon, at yun yung pinagkakaabalan ko, after 1 year or 6 months, wag kang umasa na yun pa rin yung interest ko. Pwedeng mag-iba. Yung pananaw ko sa isang bagay, halimbawa, nung binata pa ako, merong kami sa Bible school, yung binata ba pwedeng magkasal? Pwede ba siyang mag-counsel? Sagot ng mga may asawa, hindi pwede kasi hindi pa nila naranasan mag-asawa. Hindi pa nila naranasan yung buhay may asawa, ba't sila magkakapag-counsel? Ano ika-counsel nila? Binata ko nun, i-justify ko, ginamit ko si Pablo. Ba't si Pablo? Ang dami niyang kasulatan tungkol sa mag-asawa. Ang basihan niya ay yung pamantayan ng Diyos, yung Biblia. Kaya pwede. Nung nag-asawa na ako, nagulat ako, nandun na ako sa side na dapat may asawa kapag magka-counsel ka. Kasi yung yung experience, hindi mo maranasan. Yung theory, madaling isipin yan. Pero yung naranasan mo ba, yung actual na experience, ibang-iba dun sa theory. Nagbago kasi pumabor dun sa sitwasyon ko. At yun yung tao, mabilis, magbago sa lahat ng bagay. Maging ang lahat ng sistema sa buhay, nagbabago. Higit sa lahat, ang klima nagbabago. Di ba? Ngayon natin nararanasan yung sobrang init. Di ba? Sa Europe, di ba, ang dami raw namamatay dahil sa sobrang init. Halos maubos ang aircon, nag-aagawan, halos parang nagkagulo sila sa mall para lang mag-agawan dun sa aircon. Alam nyo anong init nila? 40. Hello, 40. Sa atin, umaabot ng 47, 43. Di ba? Nagkakarpintero pa yung tao doon sa init, nagtatanim pa sa palayan, naglalakad pa doon sa init. 40. Nagkakapi pa. Bakit? Sa kanila, namamatay na sila sa 40 degree. Sa Pilipino, normal yung 40. Yun yung problema. Dahil sila, hindi nila naranasan yun. Nung magbago, boom, na-shock sila. Di ba? Sa tuwing mawawala ka dun sa routine, dun sa nakasanayan mong routine, nag-create siya ng anxiety, ng problema, nag-create siya ng pagkasira o pagkawasak o pagkamatay. At yun yung katotohanan. Pagdating sa pagbabago, hindi tayo nag-enjoy. Nagugulat din tayo. Sino dito mga teachers? Ilang beses na kayong nagulat doon sa curriculum? Tuwing magbabago yung DepEd secretary, magbabago yung curriculum. Yan yung problema. Ang tanong, kahit na teacher ka, kahit nag-masteral ka, kahit nag-aral ka, pag binagong curriculum, gulo yung mundo mo. Di ba? Lalo na yung napatupad dati nun yung mother tongue. Siyempre, kung saan ka lugar, sa Pilipino, sa Manila, wala siya masyadong epekto.
Kasi dalawa lang naman mother tongue dun, Tagalog o English. Pero kadalasan Tagalog kasi wala namang area na puro English yung usapan nila. Ang problema sa Cagayan, may Itawis, may Ilocano, may Banag, di ba? Ang problema, yung teacher na Tagalog na destino sa Cagayan. Yung barangay na tinuturuan niya, Ilocano. Kaya sabi nung DepEd, ituro nyo, Ilocano, mother tongue. Mismo yung teacher, na may problema, paano magtuturo? Kasi hindi siya marunong mag-Ilocano. Di ba? Kaya, gulong-gulo siya. Nung nakaraan, elementary pa yung mga anak ko, nagbubulungan yung teacher kasi PTA president ako. Ganito pala yung Ilocano ng gantong gulay. Sila na Ilocano, noon lang nila nalaman na yun palang Ilocano nung salitang yun. At yun ay nagdala ng kahirapan talaga. Hindi lang sa kanila, pati sa mga bata. Mga anak ko, kasi dati noon, si Pastor Danny, sabi niya, Pastor, sanayin mo sa English. Kasi yung mga bata na puro Tagalog ang usapan nila sa bahay, pagdating sa eskwelahan, kawawa sila, hindi makapag-English. Kaya kuha ko ng mga palabas, Magic English, yun ang pinanonood nila. Pagdating nung pag-aaral nila, Ilocano. Ilocano. Hindi mo talaga hawak yung panahon. Hindi mo hawak yung pagkakaiba. Hindi lang yun ang usapan. Ang mabigat na usapan, yung totoong pangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin. Diba? Sa karakter mo, sa ugali mo. Yung mga problemang nararanasan mo sa uri ng trabaho kinakarap natin, hindi lahat maayos. Diba? Minsan maayos, nag-enjoy ka, biglang magugulat ka na lang, nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng stress, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagbabago. Yung pandemic lang, ang daming nalugi. Pumirma ng kontrata sa mall para makuha niya yung business. Biglang nag-pandemic, bawal ang mall. Nakapirma na siya sa kontrata. Ang daming business ang nalugi. Hindi ka makalabas, hindi mo magawa. Maging yung naka-establish na business, halimbawa, ano yung mga malalakas na business noon na naalala ko? Computer shop. Sobrang lakas ng business noon. Maraming IT, nag-resign sa trabaho, gawa ng maraming computer, tapos dami niyang... Ngayon, meron pa bang computer shop na pinagkakaluguluhan ng bata? Wala na. Di ba? Yung mga cable, mga, anong tawag dito, television, halos nawala na rin nung pumasok yung internet na meron na lahat sa... Ako, mahilig akong manood ng TV, pero nung kaya kong manood, bakit ako nanonood na lang sa cellphone ko? Sa TV kasi, mas mahaba yung patalastas kaysa dun sa palabas. Dun sa internet, pag hindi ka bayad, nakalagay dun, skip. Yeah? Pindutin mo lang skip, babalik na dun sa palabas. Siya, tatapusin mo yung buong patalastas. Kaya, malaki ang nakitang pagbabago sa bagay na to. Maging sa loob ng katawan natin. Magugulat ka dati, ito ugali mo. Paglipas ng panahon, nagulat yung mga relative mo na iba na yung ugali mo. Ang pagbabago ay hindi natin makontrol. Hindi natin kayang kontrolin. Pero meron lang isa na kayang kumontrol, yung totoong hindi nagbabago kailanman. Na walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya dito sa talata ng James, makita natin, banggitin ko lang yung context bago tayo magsimula uli dun sa ating pointers. Una, yung Book of James, tinutukoy dito ay nasa panahon sila ng deep poverty. Yung kanilang kahirapan nung panahon nito, mga AD 40 siguro, namatay si Jesus, 10 years after na mamatay si Jesus, lumawak ang Christianity. Yung mga Christians na sinulatan dito ni James, ito yung panahon na hirap na sila. Noon, maluwang ang Roma eh. Yung Roma, okay ang Roma na, sige, bigyan kayo ng kalayaan, pwede kayong mag-business, pwede kayong umattend sa reliyon na gusto nyo,
Pero after ng 70 AD, pagkatapos mamatay ni Jesus, yung persecution ng Judaism lumakas. Pero lalong dumadaming Christianity. Nung palapit na sa 70 AD, yung persecution ng Roma, pumapatay na ng Christians. Hindi ka na pwedeng maging Christians. Kailangan sabihin mo, hindi Diyos si Jesus, hindi ko Panginoon si Jesus, para wag kang patayin. Pag hindi mo ginawa yun, mamamatay ka. Kaya yung time na yun, hirap na hirap sila. Pati dun sa social injustice. Unfair yung government. Sobrang lugi. Pag Roman citizen ka, nagkasala ka, minor lang ang kasalanan, ang parusa sa'yo. Pero pag hindi ka Romano, kamatayan agad yung parusa sa'yo. Nakipag-away ka kahit na ikaw yung tama at kalaban mo, Roman, may problema. Kaya ang mga Romans nun, naging abusado. Andun yung sitwasyon nila na nagkaroon ng pagbabago ng pangit na sitwasyon. Maging spiritual exclusiveness, yung nagkaroon ng problema, bawal na. Dati open eh. Pwede kang mag-service, pwede kang... Hindi na pwede. Mabuti kung katulad, halimbawa sa Saudi, ang daming napapapugutan na ulo ng mga Christians dyan. Dati bakit? Nahuhulihan ng Bible. Nakitaan ng Bible dun sa bag, sa cabinet niya o sa maleta niya, kaya ang kaparusahan nun, pupugutan ng ulo. Pero ngayon, hindi niya na mapigil. Bakit? Yung Bible nasa internet. Pwede ka na magka-Bible kahit anumang oras. Kaya hindi na nila masyado pinagtutuunan yun. Naging maluwang. May mga fellowship na sa Saudi na hindi na control. Huwag ka lang maingay, huwag ka lang open, okay na yun. Kumbaga, kung ganun yung pagbabago, maganda. Pero kung yung pagbabago, papunta sa worse, papunta dun sa hindi mo inaasahan, sobrang hirap yung nararanasan. Kaya ito yun. Kaya, paano na yung kanilang joy napunta sa trials? Yung kanilang, anong tawag dito, yung kasiyahan, nagkaroon ng problema. Kaya, dito sa James, ang sulat ni James ay una, bigyan kayo ng kasiyahan sa oras ng trials. Isipin nyo na pag tumatanggap kayo ng trials, magalak kayo. Yung dito sinabi sa chapter 1. Kasi nakikita ni Santiago, pinapaunawa niya, nagbago man yung sitwasyon, merong Diyos na hindi nagbabago, nakasakasama nyo. Kaya kahit may trials, dapat magalak ka. Hindi mo lang nakikita yung gagawin pa ng Diyos pagkatapos ng trials. Pagkatapos sinabi niya, wisdom. Pag dumarating ka ng gantong kahirapan, yung humingi ka ng karunungan sa Diyos, ito'y pagkakalob niya. Nung bata kami, yun yung prayer, yun yung testimony ni mother ko. Sabi niya, sa laming magkakapatid, akong pinakamahina, pero humingi ako ng wisdom sa Panginoon. Kaya 100 memory verse, kayang-kaya ni mother ko. Pero nung nag-aaral na ako ng Bible, kasi yun din tinuturo niya, humingi kayo ng wisdom sa Panginoon para sa eskwelahan, tumalino kayo. Ngayon, nung nag-aaral na ako, hindi pala pang eskwelahan yung wisdom dito. Sinabi dito, sa oras na naghihirap kayo, pine-persecute kayo, humingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Bibigyan niya kayo ng karunungan para malampasan yung sitwasyon. Sino dito ang under persecution, may problema, may mga bagay na hindi kayang sagutin, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Kasi una, all things work together, sabi sa Romans 8:28, kaya yan dumating sa iyo, may purpose ang Diyos na maganda. Hingin mo yung wisdom sa Diyos, Lord, kung ito'y purpose mo, ano yung dapat kong gawin? Yan. Magsasakto yung karakter mo o yung sitwasyon mo dun sa purpose ng Diyos, magigita mo, positibo pala siya. Magiging positibo. Yung nabanggit ko nga sa inyo dati, yung pamangkin ko na sakit ng ulo nung ate ko, dalawa sila, pinagsabay pa. Ruel, dalin mo nga dyan yung mga pamangkin mo para magbago. Parang ginawa akong Diyos na nagbabago. Dinala dito.
Pero nung nandito na sila, alam ng mga taga San Esteban, pag may mga kabataang naninigarilyo, iwasan mo yan. Madaling simulan yan, pero mahirap ng takasan yan. May mga nagiinuman, makita ko, hinay-hinay lang wag sobra-sobra. Ganun yung karakter ko sa San Esteban. Pagdating yung kapamangkin ko, umuwing lasing na lasing, naninigarilyo sa Sabi ko, dati-rati, nung hindi pa ako pastor, binubugbog ko yun. Sinasapak ko yun. Takot sa akin. Pero nung pastor ako, hindi ko na pwedeng gawin. Kaya nangyari, nakita ko, Lord, anong gagawin ko? Ang prayer nung ate ko, mabago sila. Alam ko, ikaw naman nagbabago. Tapos, sa akin naman, anong gagawin ko? Nigay ng Panginoon yung wisdom. Una, pinaramdam ko sa kanila yung pagmamahal. Kahit ganun sila, hindi ko na sila ginajudge. Pero pinag-pray ko sila na mababago kayo. Kaya, nagbago sila. Kaya lang 2 weeks, 3 weeks. Pag uwi nila, nagbago. Pagdating ng 3 weeks, sumago, balik sa dati yung mga pamangkin. Pero nabago, nabago. Pero ang pinakamalaking benepisyo nun, yung ako ang nabago. Nung nandito sila, pinahaba ng Diyos yung pasensya ko. Nung nandito sila, pinahaba ng Diyos yung pagpapatawad ko. Pinalawak ng Diyos yung pangunawa ko, umintindi dun sa bagay na mahirap intindihin. At malaki ang kinalago ng spiritual life ko dahil sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinadala sila dito. Babaguhin yung mundo mong maayos, yung pala may mas purpose ang Panginoon na mas maayos na idadagdag sa'yo. Yun yung kagandahan doon. Kaya, yung ating Diyos na pinaglilingkuran, ang isa sa pinakamasarap pakinggan, siya'y hindi nagbabago. At lahat ng galing sa Kanya, hindi nagbabago. Kaya, ang naidudulot sa atin nito are unchanging God shape our inner being. Ang binabago niya yung karakter natin, yung inner being natin. Hindi yung ginagawa niya sa atin na mga pagtulong, merong epekto. Kasi yung lahat ng galaw niya, mula sa pagiging immutable niya, kaya yung pagiging unchanging God, yung karakter niya ganun din. Kaya nagbabago. Halimbawa, may tao na tutulungan mo. Sa loob ng 10 taon, tulungan mo. Ang tanong, lahat ba ng taong tinulungan nagbago? Sino miyembro ng Portis dito? Meron miyembro ng Portis? Yan. Alam niyo, nung dati nagtuturo ako sa Portis, sumasali ko doon sa mga meeting ng municipal. Nakita ko yung programa ng Portis, ang ganda. Kasi pansamantala, tulay, gabay, pansamantala, tutulungan ka ng DSWD para tulungan ka na pag-aralin, ay bigyan ng pamasahe, ng allowance yung mga anak mo, basta tiyakin mo na hindi siya mag-absent ng 3 beses. Kaya yung DSWD, yung FS, yung municipal link, pupunta yan sa mga school at alamin yung attendance ng lahat ng anak. Kasi pag more than 3, hindi yan tatanggap ng, dati nun 300 Tapos yung nanay, ang isang sagabal sa nanay na mahirap, yung biglang nagkasakit. Kaya binibigyan yan once a month ng 500 pesos para magpa-check up. Pero kung tutusin, hindi naman sila gumagastos ng 500 kasi sa clinic sila nagpapa-check up, libre. Kaya pagdating at nakita nagpa-check up sila, may 500 na ibibigay. Plus, ngayon may bigas at mayroon pang iba't ibang benepisyo. Pero dun sa pagtulong na yun, kaya ka tutulungan para maka-arangkada ka, para makabuelo ka, para yung mga obligasyon mong iba may humawak at ikaw ngayon, magagawa mo ngayon para pagtibayin yung iyong buhay na kung saan hindi nangyayari. Di ba? Kung saan yung gobyerno, iba rin yung konsepto. Madalas nakipag-away ako nun sa mga principal kasi ang tingin nila sa mga
purpose nun, parang trabahador. Binibigyan kayo na, magtrabaho kayo dito. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang sitwasyon ng purpose. Kumbaga, hindi sila pinapasahod para magtrabaho. Kaya sila pinapasahod dahil sa kanilang mga anak. Kaya lang nagkakaproblema tayo kasi maraming focus-focus ang ginagawang gobyerno na hindi nangyayari yung purpose. Ngayon, kapag may mga una nun na naging purpose na naging mayaman na ngayon. Bakit? Naintindihan yung purpose. Kaya ginawa niya, nung pansamantalang may tumatanggap, nag-business siya. Gumawa ng mga business hanggang na-establish niya yung business. Tinanggal na siya sa purpose kasi maganda na yung buhay niya. Yung mga nasa purpose naman, binigyan ng anak na pambili ng refrigerator, ay, hindi ko ibibili to. Bakit? Pag nakita nung municipal link, tanggal ako sa purpose. Kaya hindi niya ibibili yon. Kumbaga parang poverty mentality, kailangan mukha akong mahirap lagi para tatanggap ako ng tuloy-tuloy. Yung tulong na binibigay, hindi nakakapagpabago yun kasi yung purpose ng nagbigay, hindi malinaw. Pero ang Diyos na siyang nagbibigay ng tulong sa atin, na ang purpose ay maging matatag ka, maging malakas ka, maging makapangyarihan ka, maramdaman mo, nakakaiba ka. Higit sa lahat, sa tuwing tinutulungan ka ng Panginoon, nababago yung karakter mo. Nagbabago yung tingin mo sa sarili mo. Nag-iiba yung pamantayan mo sa mga nakikita mo. Ang nababago yung inner being natin. Kapag yung inner being na bago, anumang impluensya sa labas, kaya mong sagutin. Kaya mong tanggapin. Kasi ang nagdidesisyon kung bakit ka nagkakaroon ng problema, anxiety, kung bakit ka nasisiyan, yung galing sa loob. Hindi yung galing sa labas. Pag galing sa loob, lahat ng lalabas, tama. Nakuha niyo po, ang mahalaga ay yung loob. Kaya nung si Jesus nangangaral, nung pumunta siya sa lupa, ang purpose niya, puso. Puso ang purpose niya. Sabi ng batas, kapag ikay pumatay, nagkasala ka ng pagpatay. Pero sinasabi ko sa inyo, magalit ka lang sa isang tao, pagpatay na yun. Anong kaiba nun? Yung isa, outward, yung isa, inward. Yung isa, nasa inward pa lang, nandun pa lang sa puso mo, kinokorek na ng Panginoong Yesus. Mali yan. Yung isa, yung mga Pariseyon, kahit bugbugin mo, basta hindi mo napatay, hindi ka nagkasala ng pagpatay. Kasi basta wag mong mapatay. Yun yung kaibahan. Yung outward, mahina siya. Napakahina siya. Kumbaga, pakitang tao. Kaya ka nagbabago, nakadepende sa nakatingin sa iyo. Pero yung inward, kahit walang nakatingin sa iyo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Kaya mong maging matuwid kahit walang nakatingin sa iyo. At yun yung kagandahan. Kapag naroon tayo sa ganung bagay, pagbabago. Romans chapter 8, bakit? Tanong ko sa sarili ko, yung walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, kung ang Diyos ang pag-uusapan, kailanman di kanya bibitawan. Pero ang tanong, bakit sa Romans 8, ang tinutukoy yung pag-ibig mo sa Diyos? Ang tinutukoy sa Romans 8, yung pag-ibig mo sa Kanya. Walang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit pagdirusa, ang tinutukoy, kailanman hindi ka na maiwalay sa Diyos. Ang tanong, bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay rooted dun sa eternal purpose. Nung inibig ka ng Diyos, hindi ka inibig ng Diyos kasi bigla siyang may nakita sa iyo, nagustuhan ka niya at minahal ka niya. Hindi ganun. Bago ka pa isinilang, yung purpose ng Diyos na mahalin ka, naroon na. Nakadisenyo na. Itinakda na. Kaya nung oras na natanggap mo na, nalaman mo na mahal ka ng Diyos, hindi yung oras na yun nangyari yung pamahal ka ng Diyos. Dati ka pang mahal ng Diyos. At inaantay niya na maintindihan at malaman mo. At nung tinanggap mo, ang tinanggap mo ay yung eternal purpose ng Diyos. Pangalawa, hindi nakadepende sa karakter natin kaya tayo mahal ng Diyos. Nakadepende sa karakter niya. Ang karakter niya immutable.
Kaya nung maranasan mong mahal ka niya, kahit naranasan mong hindi ka mahal nung ibang nakapaligid sa iyo, tiyak, hindi ka maapektuhan. Kasi merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Merong Diyos na hindi nawawala kahit may problema. Kung ang karakter natin, ang dahilan, marami nang mabilis makipag-break na ang Diyos sa atin. Kasi sa atin di ba? Isipin nyo, meron kang kaibigan. O sino, may experience dito, meron kang kaibigan, ngayon di mo na kaibigan. Di ba? Ang tanong, bakit? Ba't di mo siya naging kaibigan? Isa ang sagot, may nakita ka na ginawa niya na hindi pabor sa iyo. Ang tanong, tayo, naramdaman natin mahal natin ng Diyos at minahal tayo ng Diyos. Tama ba? Ang tanong, simula nung minahal mo ang Diyos, hindi ka na ba nakagawa ng anumang bagay na labag sa Diyos? Hindi ka na ba nakagawa na nagpasakit sa Diyos? Napakaraming beses. Maraming beses tayong nagawa na hindi maganda para sa Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nakadepende sa ginagawa natin. Nakadepende dun sa desisyon niya. Kaya, yung pag-ibig niya nananatili hanggang magbago tayo. Nung ma-realize mo sa kabila na hindi ko nagagawa to pero minahal pa rin ako ng Diyos, sa susunod, mas malalim na yung pag-ibig mo sa Kanya. Habang naunawaan mo siya, mas lumalalim yung pag-ibig mo sa Kanya hanggang mas mahalaga na siya kaysa sa buhay mo. Kaya hindi ka magtataka, yung mga church fathers noon, kahit ibilad sila sa leon, ipakain sila sa leon, sunugin sila ng buhay, hindi nila iwanan ng Panginoong Yesus kasi naranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, sa tanang buhay ko, hindi ko namalayan kahit minsan na nagkulang ang Diyos sa akin. Ba't ngayon sasabihin mo, itakwil ko siya? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa itakwil siya. Yun ang sagot niya doon sa mga Roman soldier. Nung ipapakain sa leon, tapos sabi niya, biglang nag-pray yung congregation. Ang sabi niya sa congregation, huwag niyong ipag-pray na iligtas ako sa leon. Ang ipag-pray niyo, palakasin yung leon para mapabilis yung pagpatay sa akin para makasama kong Panginoon. Yun yung prayer ng isang church father. Kumbaga yung kanilang mentalidad, yung kanilang kaisipan, ibang-iba na. Bakit? Yung inner being nila, naranasan na yung dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Kaya magbago man yung sitwasyon nila, hindi sila magbabago kasi naka-rooted na yung karakter ng Diyos sa puso nila. Pangalawa, it brings us emotional resilience. Magkaroon ng emotional resilience. Anumang sitwasyon, yung word na si resilience, ito yung magandang halimbawa, yung resilience sa bagyo. Halimbawa, nung dumating yung bagyo sa Davao, nung dumaan yung bagyo sa Davao, ang daming wasak. Daming sinira, wasak yung mga bahay nila. Pero sa Cagayan, nung dumaan si Ompong, nung dumaan si Ompong, makita natin, hindi wasak ang lahat ng bahay. Meron lang ilang bahay ang nasira. Bakit? Kasi yung resiliency ng bahay sa Cagayan, mas mataas. Malayong mataas kaysa sa buong Pilipinas. Ang tanong, bakit sa Cagayan, sobrang taas ng pagka-resilience, yung handang humarap sa bagyo, yung mga bahay sa Cagayan. Bakit? Kasi, hindi pa ako sinisilang, dito na dumadaan yung bagyo. Di ba? Dito na dumadaan ang bagyo. Sa Cagayan, dito lagi ang daanan ng bagyo. Kaya lang, dahil sa climate change, pumipihit na siya sa iba. First time na dumaan sa Davao, kaya nung dumaan sa kanila, wasak sila. Bakit hindi nila inanda yung bahay nila? Kasi alam nila, walang dumaraang bagyo dito. Cagayan, pagkatapos mong magibaan ng bahay, imposibleng magawa ka ng mahinang bahay uli. Di ba? Pag magpagawa ka, titiyakin mo, matibay na yung bahay na gagawin mo. Kaya, yung bahay sa Cagayan, patatag ng patatag. Di ba? Yun yung pagiging resilience. At yun ang nararanasan ng tao kapag naramdaman mo yung immutable God.
Nagiging resilience ka. Hindi sinabi ng Diyos, alisin ko ang problema mo. Pag nanampalataya kasi, hindi ka na magigipit. Pag nanampalataya kasi, hindi ka na magkakasakit. Pag may pastor kayong naringgan yan, sinungaling yun. Hindi sinabi ng Diyos na pag nanampalataya sa Kanya, wala nang problema. Hindi. Ang sabi niya, may problema, pero tiyak hindi ka na maapektuhan. Bakit? Dadaan, lalapit sa iyo, tapos di ka maapektuhan. Kasi, nandun siya, nakasama mo. Ako ang kasama mo. Yung mga alagad, kung tutusin, wala dapat silang ipangamba nung binabagyo yung dagat. Nung nandoon yung kanilang bangka. Bakit? Nakasakay si Jesus sa bangka. Di ba? Pero abalang-abala sila, si Jesus natutulog. Ba't natutulog? Kontrolado ng Panginoon yung sitwasyon niya. Eh yung mga alagad, alalang-alala. Kaya ginising nila si Jesus, Panginoon, hindi ka ba nagmamalasakit sa amin? Sabi mo sa Panginoon, hindi ka ba nagmamalasakit sa amin? Hindi mo ba kami mahal? Ba't pumapayag ka na mamamatay na kami? Wala kang ginagawang aksyon. Sagot ni Jesus, napakahina ng pananampalataya niya. Isang sigaw, isit-sit niya lang sa hangin, biglang tumahimik agad. At doon naiintindihan nila, mas makapangyarihan yung Diyos na pinaniniwalaan ko kaysa sa kinakatakutan ko. Kasi magandang lesson dito yung kay Job. Si Job matuwid na tao. Pero nagkasala ba si Job? Pag sinabi nating hindi, nagsisinungaling ang Bible. Lahat ng tao nagkasala. Hindi lang nabanggit na nagkasala siya. Pero pag inintindi nyo, ang kasalanan ni Job, self-righteous. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya, pansinin niyo yung sagot ng Diyos. Nasaan ka nung nilikha kong sanlibutan? Naroon ka ba nung ginagawa ko ang mga bagay na to? Na ibig sabihin, masyadong mataas ang tingin niya na sa sarili niya. Lagi yung sinasabi, wala akong nagawang kasalanan, matuwid ako, ginagawa ko lahat na matuwid. Yun yung naging problema niya. Kaya, pinakitaan siya ng mabigat na problema, at doon sa mabigat na problema, nakita niya yung galaw ng Panginoon. Ginamit niya yung salitang behemoth. Yung behemoth sa Bible, hindi malinaw kung anong hayop yun, pero mas malapit siya sa hippopotamus. Saka yung Leviathan. Yung Leviathan, mas malapit siya sa crocodile. Sabi ng Diyos, kaya mo bang pasunurin ang behemoth at pabagsakin siya? Hindi mo mapapabagsak yun. Dahil napakalakas nun. Pero sabi ng Diyos, yung lumikha sa Kanya ang kayang magpabagsak sa Kanya. Na parang sinabi, ako na Diyos mo ang may kayang magpataob sa lahat ng monster sa buhay mo. He is God of our monster. Yung mga bagay na kinakatakutan natin, kontrolado yun ng Diyos. Yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, kontrolado yun ng Diyos. Imbis na magreklamo tayo at mag-alala, intindihin na lang natin sino yung Diyos na pinagtitiwalaan mo at mapapanatag ka. Maganda eksena yung kaibigan nila Daniel. Kaibigan ni Daniel, nahuli sila na hindi lumuhod dun sa rebulto at dahil dun ang kaparusahan ihagis dun sa hurno ng apoy. At dahil dun, dinala sila, pero dahil mahal sila sa hari, mahal sila ng hari, pinipilit ng haring gawa ng paraan para wag silang maparusahan. Pero dahil natatakan na yun ng singsing, pag hindi yun ginawa ng hari, siya mismo matatanggal sa pagkahari. Kaya't palihim niyang tinanong, totoo ba na hindi kayo lumuhod nung dumaan? At sinabi nila, totoo. Wala kaming ibang sasambahin kundi yung Diyos na si Yahweh. Pero ito nagpagalit sa hari. Nagalit siya, kahit mahal niya itong tatlo, nagalit siya kasi yung salita na sinabi niya, alam namin na ililigtas kami ng aming Panginoon. Pero kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa pinag-utos mo. At nagalit yung hari at sabi, yagis sila. At paghagis sa kanila, ang namatay yung naghagis. Natatandaan niyo yung kwento? Ang namatay yung naghagis. Pagtapos paghagis nila, pagtingin nila sa tatlo, naging 4. Ang sabi ng Bible, napatalon yung hari sa takot.
Di ba 3 lang yung iniagis natin, ba't 4 silang naroon? Tapos kinausap nila, Misak, Sadrak, Abednego, naniniwala na ako sa Diyos nyo. Lumabas na kayo. Hali kayo. Paglabas nila, parang batay ng hari, inaamoy-amoy yung damit, kung amoy sunog ba. Pero naniwala siya, yung pinagtitiwalaan yung Diyos, ang tunay na Diyos. Mga kapatid, kailan mararamdaman ng ating Diyos na ganun yung pagtitiwala mo sa Kanya? Maraming bagay nakapalibot sa atin. Binabago ng panahon. Nagdadala ng kabigatan sa atin. Minsan magugulat ka, mabalitaan mo, may pangangailangan kang dapat mong gawin. Minsan karamdaman mo na de-decline yung ating kalusugan. Lalo na, hindi naman habang patanda ng patanda tayo, palakas ng palakas. Yung bata, ganun. Pero pag nag-edad ka na ng 30, asahan mo, habang tumatanda ka pababa, pa-decline ng pag-decline yung kalusugan natin. Nakaraan, nagpa-check up ako. Kasi, yun yung hinala. Yun yung hinala. Baka may problema na yung katawan ko. Pero normal yun. Anumang nararanasan natin, basta't maintindihan natin sino yung Diyos na karelasyon mo, sino yung Diyos na kasama mo, sino yung Diyos na pastol ng buhay mo, isang tiyak, anumang mangyari, kontrolado yan ng ating Panginoon. Wala kang dapat ikatakot. Kasi siya ang may hawak sa buhay natin. Psalm 46, sabi niya, siya'y present in time of needs. Sa Psalm 23, sabi niya, sa lahat ng aking pangailangan, ng Diyos ang siyang nagbibigay. Mula sa pagkain, sa inumin, sa kaligtasan, sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, maging sa bingit ng kamatayan ng Diyos. Kaya ang sabi ni David nun, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dahil ganun siya katapat sa akin, hindi na ako lalayo sa Kanya. Magpakailanman, mananatili na ako dun sa tahanan niya. Yun ay bunga, yun ay response nung ginawa ng Diyos sa Kanya. Dahil ang karakter ng Diyos ay pangwalang hanggan, hindi nagbabago, kaya't madi-develop tayo hanggang sa maging ganun din yung karakter natin. Yung pagiging Kristiyano, nagiging katatagan yan, yung resiliency. Micah chapter 7, binanggit dun yung bagyo, yung lindol, tidal wave. Binanggit dun, maging yung pag-aaway-away ng magulang sa anak. Pero ang sabi ni Micah sa verse 7, ako'y maghahantay sa aking Diyos. I will wait upon the Lord. Ibig sabihin, gumugulo man yan, hindi ako matatakot. Si Habakkuk, ganun din. Humihingi siya ng tulong kasi nagkakaroon ng civil war. Ang binigay ng Diyos, ibang makapangyarihang bansa na sumakob sa kanya. Kaya't nagtanong siya, Habakkuk, Panginoon, ang problema ko, nag-aaway yung iyong mga anak. Bakit ang sagot mo, magpadala ka ng mas malaking bansa para kami sakupin? Sumagot ang Panginoon at narinig niya. Kaya ako pinadala yan, yung mga nag-aaway-away ng mga kapatid, ng mga Israelita, magkakakampi-kampi para labanan yung makapangyarihang bansa. At ganun nga nangyari. Yung civil war nawala kasi naging isang bansa sila na lalaban dun sa makapangyarihang bansa. At nagtagumpay naman sila. Kita niyo yung kaparaan ng Panginoon. Noon hindi nila maintindihan. Pero yun pala, gagawin kang resilient ng Panginoon para pagdating ng susunod na problema, hindi ka na apektado. Hindi ka na masasaktan. Panguli, security, emotional security. Dapat walang Kristiyano nagkakaroon ng anxiety. Dapat walang Kristiyano nagpapakamatay. Walang Kristiyano na self-pity. Bakit? Kasi merong Diyos na nagpakilala na sa iyo kung gaano siya kakapangyarihan, kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya katapat sa iyo. Kahit anong mangyari, tandaan natin, yung security sa Diyos na pinagtitiwalaan natin, hindi yun mawawala. Makikita natin dun, una,
Ano ba yung mga problemang dumadako sa buhay natin? Relasyon. Relasyon. Yung ating relasyon sa kapwa natin tao, nagdadala yan ng problema. Bakit? Nababago. Mag-asawa, nagkakaroon ng problema, nagkakagalit, nagkakaroon ng differences na hindi mo maintindihan. Kaya mangyayari, yung isa na self-pity, yung isa na self-pity, hanggang kalaunan, palala ng palala. Mayroong nag-iwalay, mayroong nasisirang pamilya, anak sa ama, anak sa ina. Lahat yan nangyayari, maging sa Kristiyano. Pero isang tiyak, kapag anak ka ng Diyos, at siya ang Panginoon mo, sa lahat ng relasyon mo, namamagitan siya sa iyo. At walang ibang gagawin ng Diyos, kundi patatagin ka at gawin kang matalino para maging tama yung magiging tugon mo sa bagay niya. Hindi palala. Kaya nga sa counseling, ang sabi ko, pag mag-aaway, huwag magsalita. Kasi nagpapalala kapag yung flesh yung nagsalita. Yung time na inis ka, yung time na galit ka, sa oras ng magsalita ka, lason yun sa relasyon. Sa bawat bitawan mo, curse. Bawat salitang bibitawan mo, marka na yun dun sa relasyon nyo. Kaya susunod, mas mahirap i-repair. Bakit? Yung emosyon mo nagpalala doon. Pero kung merong emotional security, kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, ang gagawin mo, Panginoon, nasasaktan ako ngayon kasi doon sa nangyari. Pero alam ko, kontrolado mo ako at kontrolado mo kami. Sa iyo ko dinadalangin. Bigyan mo ko ng karunungan at katalinuhan para wag magkasala at wag magkamali sa pagdaan ko sa buhay na to. Kapag naging matalino ka at ganun agad yung decision mo, hindi ka magkakaroon ng anxiety. Hindi ka ma-depress. Kasi merong Diyos na mas makapangyarihan kaysa dun sa kumokontrol sa'yo. Dun sa gustong umalipin sa'yo. Hindi lang yun, yung pag-decline ng ating health, di ba? Yung ating kalusugan. Isipin mo ngayon, paano na yung mga anak ko? Isipin mo, paano ka buhay? Lahat yun senaryo ng negative na sitwasyon. Pero mga kapatid, yung senaryo ng Diyos, dapat mas matindi nating isipin. Circumstances, climate change. Dito, napansin niyo po ba? Yung lindol, sunod-sunod na. Alam niyo, nung bata pa kami, mga teenager kami, yan ang naririnig ko sa preaching. Magsisi na kayo. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kasi yung lindol, magkakatabi na. 18 years old yun. 18 years old ako noon. Ngayon, 55 years old na ako. Pero yung lindol, mas magkakalapit na. Minsan minuto na lang yung pagitan nila. Sunod-sunod na yung lindol. Na parang sinasabi, pag nakita niyo yung mga ito'y sinyales na malapit na. Hindi niya sinabi na yun na. Sabi na, malapit na yung pagdating ng Panginoon. Yung kasamaan ng tao, lahat yan, sign na darating ng Panginoon. Sino ngayon yung natatakot kasi malapit na dumating ang Panginoon? Ha? Pag inisip nyo yung Antichrist, pag inisip nyo yung beast, pag inisip nyo yung pagbabawalan kayo bumili, pag inisip nyo yung lahat yun, matatakot kayo. Pero ang tanong, pag Kristiyano ka, hindi ka dapat matatakot sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Kasi nakakatakot lang ang pagdating sa Panginoon sa mga hindi ligtas. Ang sabi ng Bible sa pagdating ng Panginoon, glorious appearance. Blessed appearance. Yun yung katuparan ng pangako sa atin. Tatlong senaryo, yung kaligtasan. Una, sanctification. Hindi ka pa matuwid, pero dahil nanampalataya ka sa Panginoon, itinuring kang matuwid. You are justified by God. Pangalawa, dahil ikay matuwid na sa harapan ng Panginoon, nakipagrelasyon ka, tutulungan kayo ng Holy Spirit para mabago. Yun yung tinatawag na sanctification. Justification, then sanctification. Babaguhin ka ngayon sa mga maliit na bagay o sa mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Pero merong pangatlo, yung tinatawag na glorification. Yung glorification, ikaw na nanampalataya sa Panginoon, na binago ng Panginoon, kukunin ng Panginoon ang makikisama sa Diyos.
Kukunin ka ng Panginoon para maging kasama ng Diyos. Yun yung glorification. At yun yung second coming. Paano nakakatakot na makakasama mo ang Panginoon? Hindi nakakatakot yun. Nakakatakot lang yun dun sa hindi nananampalataya. Kasi talagang mahirap ang daranasin nila. Pero sa Kristiyano, hindi nakakatakot yun. Kaya, ba't natin binabanggit to? Kasi dapat nating maintindihan, nagbibigay ng security yung relasyon ng Panginoon sa atin. Maging yung pagbabago, yung climate change, dun nga sa farm, yung mga tanim namin dun, yung isang tanim dun na binili nila Joanne, yung Brazilian grapes, ang halaga nun 4,500. Yung iba 1,900. Pero matagal na, dahil matagal itong darating na, anong tawag dito? Drought, no? Itong pag-init ng dagat. Hindi naman nangangulugan na walang ulan, kundi iinit. Kahit may ulan, mabilis ding mawawala yan. Dahil mainit yung dagat, madaling mag-evaporate at kakulangin talaga sa tubig. Pero nagulat kami, pag dumaan ka ng buong dyan sa kahabaan ng Kibal, Baggao, pag makita ka ng maraming halaman, yun na yung farm. Pansinin mo, kasi may mga nagtanim ng mais, pero tagilid yun. Kasi palipat-lipat yung panahon. Kung may babagyo man na darating, malakas na bagyo. Kung may ulan man darating, pabigla-bigla, tas mawawala rin. Pero nagtataka kami, lalo na yung kardis, matagal na walang dilig yun. Ilang buwan na hindi namin diniligan, pero hindi namamatay. Natuklasan namin, yung kardis pala, matatag pala sa tagtuyot. Ang dami ang alam namin mamamatay na yun kasi nakuha na namin ang bunga eh. Pero nakakalat siya. Basta ang alam lang namin, merong Diyos na pinagtiwalaan at itinalaga yung farm na yon para sa Kanya. At yun ay farm para sa Panginoon. Kaya yung ginagawa lang namin, gawin namin kung ano yung plano ng Diyos. Ang Diyos ang bahalang magpatagumpay doon. Mga kapatid, sa buhay natin, dito tayo magwawakas. Sa buhay natin, hindi tayo exempted sa lahat ng hirap. Pero isa ang tiyak, merong Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Maging yung karakter niya, hindi nagbabago. Nakakalungkot minsan, tayong nagbago, pero siya hindi pa rin nagbago. Maging ang panahon, nagbabago, pero siya hindi nagbago. Yung sitwasyon nagbabago, pero siya hindi nagbabago. Walang pagbabago dun sa Diyos na pinagtitiwalaan natin. Kaya kampante tayo, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, anumang mangyari sa buhay ko. Panginoon, anumang narinig kong balita, anumang hinaharap ko ngayon, alam ko hindi ka nagbabago sa akin. Humingi tayo ng karunungan, katalinuhan, para wag tayo maapektuhan. Bagus manatili tayong nakakapit sa ating Panginoon.